Yun mga ka-permlet, bali dumating po yung buyer natin from Manila, ano. So time check, 8 AM po sila dumating dito sa Calawag. Bali diretso po agad tayo sa Notary Public para mag-execute ng deed of sale. Ang nakakatuwa dito mga ka-permlet, so kahit hindi po nakikita ng buyer natin yung property actual, so hinold nyo po agad habang nasa abroad siya, ano. And then kauwi lang po niya last week and nagpahinga lang po. So, nag-schedule na po agad siya for payment sa seller, ano. So, ayan, bali, gumagawa na po si Tito ng deed of sale. So, ayun mga ka-permlet, bali, nandito na po tayo ngayon sa property, ano. Ito yung buyer natin, yung nasa likod. Ayan, so, nakakatawa dito mga ka-permlet is nauna yung deed of sale bago nila makita yung property. Ayan, so, ito po yung property mga ka-permlet. So, ang good thing dito mga ka-permlet, napakalapit lang po nito sa National Highway, ano. Ayan, so almost 5 to 600 meters lang from National Highway. And yun ang nakakatuwa, hindi pa natin na-upload, so sold na agad. Hinold na agad ng buyer ni Sir Jeff, boss. Yes, yan. So yung pogi natin, ano, kapatid ni John Lloyd. John Lloyd. Ayan, so yung mga ka-permlet, bali ito po yung property. Ayan, so bali ito po yung property yung hinold ni buyer, ano. So nasa abroad pa siya, pero hinold na yung property mga ka-permlet. And then kauwi lang din po niya last week. And then nagpahinga lang, and then after noon, so dumiretso na po dito sa property. Ayan, so ang good thing dito mga ka-permlet, tabing barangay road, accessible, puntahan. Ayan, so ang first sasakyan po nila ay Vios. Ano, so pasok naman po sa property kahit off-road siya or rough road. And ang good thing din mga ka-permlet, may source na rin po ito ng kuryente. Ano, so ayan, may poste na po ng kuryente sa loob ng property. And then ayan, so nyugan po ito. And then yun, may mga puno po ito ng mangga. Ayan, so ayan, bali ito pong part na to, yung best na lagyan ng rest house, ano, or bahay. And then pasok naman po ang sasakyan kahit abot dito sa tinatayuan ko, ano, i-develop lang. So maganda po itong part na to, medyo taas-taas pa, presko, mahangin. And so best po dyan for rest house, ano. So punta lang natin yung buyer. Ayan, bali ito po yung poste ng kuryente. At may puno din po siya ng sunpalok sa loob ng property mga ka-permlet. Ayan, so best po ito for retirement plan. At the same time, investment na rin kasi mura lang po yung property. And ang good thing doon, napakalapit lang po ito sa national, ano. Ayan, accessible puntahan. So kahit gabi ka magbiyahe, mabilis lang puntahan yung property, ano. So yan po yung buyer natin. Si ma'am, ano, buyer from abroad. Ayan. So okay. Kulang sa 2 hectares, no? 1.7. Bali dito po sa tinatayuan ko, maganda magtayo ng rest house kasi pag gising sa umaga o pag magkakape ka, bali ito po yung ambience mo mga ka-permlet. So napakaganda. And then doon po sa part na yun, yung option na pwede tayo magbahay, ano. And then sa source ng kuryente, ayan lang, ano. So sa tubig mga ka-permlet, dahil yung property is per farm, yun po, depth well ang pwedeng gawin ng buyer natin, ano. Ayan. Ayun mga ka-permlet, bali platted po itong area na to. So isa rin po ito sa option na pwede nating tayuan ng bahay, ano. So ito lang po yung barangay road niya. And then yung sasakyan, pasok naman po sa property. And then ito lang po yung lukaran. So dito po dinadala yung product ng property. Ayan. So dito po nila binabalatan. And then ginagawang lokad po, ano. So yan po yung kalimitang source of income dito sa Quezon. At ang kalimitan po ang product ng Quezon is coconut, ano. Ayan. So platted po itong area na to. Pwede tayo magtayo dito ng bahay. And then kung gusto mag-alaga ng livestock ng buyer natin, so malawak naman po yung part na pwede mag-alaga ng hayop, ano. So babakuran lang natin yan para at least kahit alpasan mo yung hayop sa loob o baka kambing, hindi liliban sa kabilang property, ano. So aside sa livestock, so pwede rin po tayo magtanim ng fruit bearing trees, ano. Ayan. So pwede mo siyang itanim dyan sa mga boundaries ng nyug. Ang good thing dyan mga ka-permlet, medyo slope yung property, so malawak yung part na pwede nating taniman, ano. So unlike sa flatland na mas maliit, ano. So mas malawak po ang kalupaan ng hilly
kasi ang sukat po ng property is pantay. So tulad yan, kung may umbok siya, mas malawak yung portion na pwede natin taniman, ano. Ayan. Okay. And bali namamasyal po sila, and picture taking po muna sila. And yun mga ka-farmlat, so nagustuhan naman po ni buyer yung property. Ayan, so mamaya diretso po tayo dun sa bahay ni seller para sa payment po ng property, ano. So ayan, naghahanap lang po sila ng magandang portion dito sa property, ano. Ayan. Napakaganda po ito mga ka-farmlat. So best siya for retirement plan, at the same time investment na rin, ano. So ito po ang tinatayuan ko. Ito yung part na pwede lagyan ng rest house, ano. Ayan, para kita mo po yung property mo left and right. Ayan. So napakaganda po ito mga ka-farmland. So after natin i-viewing yung property, diretso tayo sa bahay ni seller para i-full payment po yung property, ano. Ayan, so bali yun mga ka-farmland, ito lang po yung national highway. Ayan, part na yan. So mula dyan, it's almost 500 meters lang po yung distance niya sa national, ano, yung property. So ito po yung way going to property, and pasok naman po ang 4 wheels. Ayan, medyo madilim lang yung video natin kasi medyo maulan. So ito po yung sasakyan nila ng buyer natin. So ito po yung buyer ni seller, ano. So yun, nagbabayar na po sila.